programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Nakakodok? Kasi parang ang lalim-lalim ng pinag-uusapan nila. Ano? Ipinagtataka nga dito ni Narsning na kung bakit parang ang lalim daw ng pinagtatalunan dito ni Zoe at Doc Carlos. Kaya nagawang masampal ni Doc Carlos itong si Zoe. At nagtanong nga itong si Annalyn dito kay Narsning. Bakit naman daw aabot na magawang sampalin ni Doc Carlos itong si Zoe? Upang masagot ang katanungan dito ni Annalyn, kaya agad na sinundan itong si Zoe. At kinausap at tinanong na kung totoo ba na sinampal siya dito ni Carlos at bakit naman daw ito gagawin. At ang sagot naman ni Zoe dito kay Annalyn na hindi lang pala pagiging doktor ang trabaho dito ni Annalyn kundi ang pagiging marites. At wala namang maisasagot itong si Zoe dahil hindi niya pwedeng ipagkanulo itong si Carlos Benetes na kanyang ama. At dito nga na sinabi ni Zoe na kaya daw siya nasampal dahil pinagbibintangan niya itong si Carlos Benetes na siya ang pumukpok dito kay RJ. Dahil dito, hindi naman naniniwala basta-basta itong si Annalyn sa mga sinasabi nga dito ni Zoe. Kaya parang nagsisinungaling nga daw ito. Samantala, nagkausap naman itong mag-best friend na si Diosa at itong si Lynette. At naikwento nga ni Lynette dito kay Diosa na umurong na nga sa kasal itong si Carlos at hinihiwalayan na nga daw siya. At nagulat itong si Diosa sa sinabi dito ni Lynette na hindi daw pwedeng hindi matuloy ang kasal dahil para kay Diosa, ito na daw ang tamang lalaki na para naman dito kay Lynette. Samantala, parang hindi naman kumbinsido itong si Lynette sa mga sinasabi nga dito ni Carlos na wala siyang kinalaman sa nangyari dito kay RJ. Dahil nagdadalawang isip pa rin itong si Lynette na baka tama nga itong si Giselle na bakit naman magsisinungaling itong kanyang anak na si Annalyn. Hindi naman daw niya ito pinalalaki na ganong sinungaling at sa tagal na ang kilala niya itong si Annalyn, kaya ba niyang ipagpalit dito kay Carlos Benetes. At nag-usap-usap naman itong pamilya ni RJ. At dito nga bitbit ni RJ itong annulment paper na para dito kay Moira. Nagpo-file na nga daw siya ng annulment. At dito naman na nagtanong itong si Don Pepe kay RJ na kung buo na ba daw ang desisyon nito. At ang sabi nga dito ni Giselle na papaano daw itong Apex Hospital kung sakaling maghihiwalay na nga ng tuluyan itong si RJ at itong si Moira. At dito naman natira nakapag-isip-isip na rin itong si RJ dahil akampante naman siya nito dahil namumuno nga doon itong si Doc Ray Meneses. At nakakatiyak ito na kayang manipulahin dito ni Doc Ray Meneses itong si Moira. At hindi ito magtatagumpay sa mga bawat plano nito na para sa kanila. Samantala, hindi pa rin natin alam kung sino nga ba ang tunay na may-ari dito ng Eastridge. At usap-usapan na may malaking tao nga daw na may-ari nito at sinasabi na amang nga raw ito ni Lynette. Dahil gustong makabawi at gustong makilala ito ni Annalyn dahil siya pala ang magmamana ng Eastridge Hospital. Dahil itong si Doc Carlos ay ito naman ay medical director ng Eastridge. At hindi pa nga natin nalalaman at nakilala kung sino nga ang CEO at presidente ng Eastridge Hospital. Dito na nga ba makikilala ni Annalyn ang kanyang maituturing na lolo sa kanyang ama na yun nga ay anak itong si Lynette. Kaya yan po ang ating pagkatutukan mamaya sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat.